first question. So, what values are most important in a group leader? Thank you for your question. Para po sa akin, ang pinakamahalaga po sa isang group leaders ay ang pagiging responsable at tapat at may malasakit sa kapwa. So, ang isang mabuting leader ay dapat na ginagampanan niya kung ano yung dapat na gawin at dapat din pong tapat at sa kung ano mang hamon sa grupo. At pinakikinggan niya ang opinyon ng bawat isa. So, thank you for your own opinion. So, let's proceed to the second question. So, how do these values affect the group participation, motivation, and cohesion? So, thank you for the question. So, the values affect in the group participation, also motivation and cohesion is the group activity, which is group activity result in the successful way. So, ganito po yan. Yung leader natin is once maganda siyang makisama sa mga ka-member niya. Siyempre po, yung group activity na gagawin, yung leader natin, yung leader namin sa group namin is maganda po yung paraan niya para mas lalo kami ma-encourage to participate po sa mga group activity na gagawin namin. So, yung leader, kagaya po dun sa sinabi ni Rochelle, yung leader namin is responsive, which is magbibigay ng magandang epekto yun sa group namin. Kasi pag once po yung leader natin is responsive din po talaga and maasikaso, siyempre po yung group activity na gagawin po ng group namin, magkakaroon ng magandang resulta. Magkakaroon po ng successful result nga, kagaya ng sinabi ko, na yung magandang epekto din po sa amin nun, sa group member, kapag ganun po ang leader na meron kami, responsible nga po is at masikaso, syempre yung epekto po sa amin doon, sa isip namin, lalo kami maging motivate na tumulong, na laging mag-participate. Kumbaga, lalo kaming gaganahan kung na tumulong palagi kasi alam namin yung leader namin is responsive siya sa paggawa ng responsive siya sa para mapungunahan kami sa mga group activity na gagawin ng group namin. So yun nga po, yung leader natin talaga is yung mindset niya is para hindi lamang sa kagaganda ng group activity, kundi para rin sa magandang sama ng isang group. So yung group leader, kung ano yung i-handle niyang group, it's lalong titibay yung samahan natin. So lalo kami maging inspired na tumulong at laging mag-participate sa mga activity na gagawin ng group namin. Sample po bibigay ko is yung leader namin, pag yung isang leader ganun ka-responsive or kaya ka-responsible, syempre po kaming mga member talaga is ang isip namin lalo pong mabibig ng maayos na parang pong ganito, pag may group activity, lagi po yung isip namin parang magpupusa na palagi kung ano yung pwede namin maitulong. Halimbawa, may suggest po na maganda dun sa activity na gagawin namin para lalo pang mapaayos, mapaganda yung resulta ng activity namin. Yun lamang. Okay, maraming salamat po. So, the last question is, what values should a facilitator uphold during group processes? Thank you. For me po, sa anumang proseso ng bawat grupo, ang tagapagpadaloy or leader ay mayroon dapat mga gawain dapat gawin at may mga nahandalan tayo. Katulad na lang ng pagbigay ng fairness sa bawat grupo.
hayaan po natin na makapagsalita ang bawat member or kagrupo mo para mapadali or mapaganda yung paggawa nyo ng activity or mga dapat gawin. So, gusto ko rin po idagdag dun sa sinabi niya, dun sa sinagot ko sa question mo. So, yung leader po, as a facilitator, for the group processes, and for the group activity web, the leader should feel everyone expected and included in the term of group activity work. So, ibig sabihin ko po, yung leader po talaga is kailangan niyang ipakita sa mga kagroup niya na open siya and open-minded siya and fair. Katulad po sa sinabi niya, fairness sa bawat isang sasakupan niya. Para po yung each member of the group encourage niya na mag-speak up or kaya lalo pang magbigay ng mga own idea or suggestion para dun sa group activity na gagawin. Kasi po, yun po kasi yung magiging way or paraan din po talaga para yung isang group is magkaroon ng unity. Unity po. Laging nagtutulungan kahit na mahirap po yung activity na gagawin ng group is unity po yun talaga yung kasagutan para maayos na magawa yung group activity na gagawin ng isang group. Dagdag ko din po na yung leader is dapat po magkaroon the leader po should feelings and honesty and very magkaroon ng malawak na pag-intindi or understanding sa mga kagroup niya. Halimbawa po, pag once yung isang kagroup niya hindi masyadong naiintindihan yung mechanics ng group activity na gagawin, kailangan niya pong maayos na explain kung ano po ba yung dapat na gawin. Ito po, lahat po na nasabi ko is isa lang naman po yung layunin nito is to encourage the team or the group to work together as a one, to work with creativity, so everyone, para po yung lahat po is makaramdam na may mahalaga siyang parte sa grupo at kung ano po yung important part niya sa grupo as a facilitator para din yung lahat muna, ako talaga. So overall po, important impact po talaga ng leader sa isang group is siya po talaga yung parang magiging head or titignan ng bawat grupo na si leader very responsible. So kami naman, kami po mga group member niya, is kailangan namin lalong magsumikap din na matulungan siya para yung isang activity pag tutulungan na gawin ng grupo namin is maayos namin magawa sa madaling proseso. Yun lamang po.